Good morning Friday! Kumusta mga ka-teknik? It's Munggo time again. It's Kuya Bong. At laging nagtatanong sa inyo, kumusta kayo? At ayun, ang ating Friday ngayon ay puro pa-out naman yung mga sasakyan natin. So, matapos nang gawin yung mga yon, then later siguro kukunin na ng may-ari yung mga nakaschedule na kukunin para sa ngayon. So mga ka-teknik, let's watch our videos. Ayan, eto na yung mga i-out natin. So, kinakabit na yung mga headlight, bumper, saka kakargahan na siya ng free. Tapos na siyang i-brake in, so pwede nang kunin ng may-ari. Sinend ko na, sabi ko, malaki kuya, mauubos mo. Magkano kuya? Sabi ko 250. Kuya, pwede ako makahingi ng breakdown bukas. Breakdown na natin. Kumusta mga ka-teknik?
Ayan, medyo maaga tayong natapos ngayon. Pero almost 4:30 na rin. 5 PM na pala. Medyo malakas lang yung araw. Kanina, hinihintay natin yung kukuha ng Kia Carnival na in-overall natin nung nakaraan. Na-break in na natin at ready na siya para itakbo. Kaya lang hindi kadating yung hindi dumating yung kukuha. Baka bukas siguro ng umaga. So, ayun. Naibalik na natin sa dati yung andar ng kanyang makina. Maganda na yung takbo. At na-check na rin nila nung umaga, but then ang sabi babalik sila. So yun, mintayin ko na lang sila bukas for release ng kanilang sasakyan. At mga ka-teknik, isa na namang nagawa na makina ang ating i-release. At ang kalimitan na ginagawa ko dyan, basta't yan naalagaan nila ng change oil or maintenance ng kanilang makina, maabot siya ng halos 10 years bago siya masira. Ganyan. Bumabalik sila sa atin pero iba na yung pinagagawa, hindi na yung dating ginawa natin. Doon nila nagugustuhan yung ating trabaho dito sa Technic Arts. So ayun, at bukas ulit meron na naman tayong gagawin na mga iniwan ditong sasakyan. Meron ditong Suzuki, ano ba yun? Suzuki Desire. Meron ding Ford. At yun yung mga mechanical works. At yung iba naman na nakapila doon ay puro body works and body painting. Ano ang pinakamahirap at madali gawin sa sasakyan? Sa akin bilang isang mekaniko, parang ang tingin ko lahat kasi madaling gawin eh. Siguro kaya ko nasasabi yun, kabisado kong gawin kung ano yung nasisira sa mga sasakyan. Kahit anong klase kasi ng sasakyan nagagawa ko. Kumbaga sa mga tinuruan ko naman, so minsan nagtatanong din sila kung paano yung ganito. Tuloy-tuloy pa rin yung pagtuturo natin, hindi tayo madamot sa kaalaman. At pag meron silang hindi alam, tinuturo natin yan. Kaya halos lahat ng klase ng brand ng sasakyan dumadating dito sa shop, merong mahirap gawin. Pero kapag nagtataka ako, kapag ako gumagawa, parang madali naman. So siguro halos lahat ay mahirap at halos lahat ay madali din. At ito kasing shop natin para siyang para siyang hospital. Meron dadating na parang sa hospital, may dadating magpapa-inject ng anti-tetano, mga ganun. Dito naman sa shop may dadating magpapa-top up lang din ng mga oil, etc. May magpapa-brake cleaning, magpapapalit lahat ng bulbs. So, lahat kasi ng problema ng sasakyan, halos ayaw minsan i-DIY ng may-ari. Gusto nila sa shop kasi mas gusto nilang gawin to ng trusted nilang mekaniko. Yan, dito sa shop, parang sa hospital din, merong malalang sakit, merong minor na sakit. Dito sa shop, ganun din. Merong malala na sakit tulad ng napabayaan na transmission, naubusan ng ATF, o naubusan ng gear oil, o kailangan nilang palitan ng transmission. Tulad nung aking isang customer doon na Subaru. Meron kasing Subaru, may stick yan, dalawa magkabila sa transmission. Sa left side, yun yung dipstick ng Subaru Forester. Yung sa kaliwa, yun yung dipstick ng automatic transmission. Then sa kanan meron yung stick din na isa pa, kung saan yun naman yung stick ng kanyang differential sa 4x4 sa front wheel drive niya.
Kalimitan, pag nagpapa-PMS sila, nakakalimutan i-check yung langis doon sa kanan. Laging dito lang sa kaliwa. So, yung isang experience ko dito, hindi lang isa, kundi madalas. Kapag ka nagpapa-change oil daw sila sa mga gasoline station, yun lang yung ginagawa. Yung nakikita nilang dipstick ng ATF sa left side o nakaligtaan nilang i-check yung sa kanan. So, nangyari, yun, nasunog yung transmission kasi naubusan ng langis yung differential. Yun, isa yun sa mga sakit na parang kung tawagin ay cancer sa hospital. O, cancer yun, kasi magkano transmission ng Subaru? So, almost 75,000. Kung nagpa-change oil siya at alam din sana nung nag-change oil, hindi masisira yung transmission. So, sa may mga sasakyan na Subaru Forester, tandaan niyo po, dalawa yung yung dipstick ng transmission nyo, merong kaliwa, merong kanan. Dapat yun, mamonitor nyo na parehas nasa level yung oil nun. Yun. Sa mga naman, Ford Ranger, Everest na 2015 up, turbo hose, madalas masira yung turbo hose niyan, pumuputok. Kaya minsan lumiilaw yung check engine kasi nagli-leak na yung vacuum ng intake galing sa intercooler. So ano pa ba mga na-experience natin dito sa power steering? Pagmasdan nyo minsan yung sasakyan na naka power steering type, naka power steering fluid type pa yung inyong power steering, yung hindi pa siya EPS. Minsan inililiko nyo yan, may tumutunog siya, basta may tumutunog siya, umuugong. Ang kalimitang sinasabi ng iba, ina-advise nila is yung power steering pump sira. Ang unang gagawin, magpa-flush muna kayo ng power steering fluid at linisin yung pinakang power steering jar. Kasi may filter yon sa loob. Pag nalinis nyo yun at napalitan, kalimitan nawawala yung tunog. So wag muna kayong pumunta or magpalit ng inyong mga power steering pump. Linisin muna yung pinakang baso niya and then flushing yung lumang power steering fluid. Yan. So, yun lang mga ka-technic. Yun lang muna yung mai-advise ko ngayon. At sana meron kayong mapulot doon sa mga sinabi ko na maaaring nyo ring maging guide sa inyong mga sasakyan, na baka may marinig din kayong base doon sa mga kinuwento ko, ay magamit nyo rin para sa inyong mga sasakyan. Or pwede po kayong magtanong, mag-comment po kayo sa mga videos namin, or kung meron kayong gustong malaman, kaya naming sagutin, sasagutin po namin. At syempre mga ka-technic, huwag kayong magsawang panoorin ang aming mga videos. At patuloy pa rin ako magbibigay ng advice araw-araw sa inyong mga sasakyan na maaari nyong mapulot sa aming mga video. So mga ka-technic, maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Don't forget to subscribe, like, and share. Salamat! Bye-bye!